Kabanata 3651. Siyempre, kung kailangan mong ilagay ito sa iyong paraan, hindi ako tatutol. Sa makatuwid, naniniwala ako na ikaw ay isang matalinong tao. Bakit mo lalabanan ng pamilya Bauer kung nasa iyo na ang gusto mo? Kung tutusin, walang sama ng loob sa pagitan natin. Bukod dito, ang pamilyang Bauer at Longmen ay magkaibang entidad. Gayunpaman, ang mga Panginoon ng dalawa ay palaging pareho mula noong sinaunang panahon. Kahit hindi mo ako iginagalang, isipin mo rin ang taong iyon. Makontento ka ba sa pakikipaglaban sa pamilya Bauer? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harold, at mababakas sa kanyang mukha ang isang malungkot ngunit hindi masabi na mapanlit na ekspresyon. Hindi tulad nina Jeff at Joseph, si Harold ay mas mukhang lobo sa pananamit ng tupa. Hindi lamang siya mahirap pakitunguhan, ngunit siya rin ay isang tuso at masamang tao. Saglit na pinaningkitin siya ni Harvey bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Tama ka dyan. Maaari kong ipaubaya sa iyo si Jeff. Ngunit mayroon akong ilang mga kondisyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, basta't nasa loob ng aking kapangyarihan. Nakangiting sagot ni Harold, ang ari-arian na pag-aari ko ay dapat ilipat sa aking pangalan bukas. Siyempre, tumango si Harold. Gusto ko rin ang resulta ng ulat kay Jeff. Okay, pumapayag ako. Walang pagdadalawang isip na sumunod si Harold. Tinitigan ng mabuti ni Harvey ang mga mata ni Harold bago itinuro si Eleanor, na nasa likuran niya. Gusto ko itong babaeng kasama ko. Walang problema. Napangiti tuloy si Harold, na parang ayaw niyang sumalungat sa kalagayan ni Harvey. Kung hindi dahil sa mga mersenaryo na dinala niya, napagkamalan siyang mabait na tao. Matapos makitang matulungin si Harold, ipinakita ni Harvey ang malalim na ekspresyon sa kanyang mukha bago tumalikod. Mabuti, dahil ganito ka kagalang-galang. Dapat din kitang bigyan ng respeto. Sana gagawin mo lahat ng sasabihin mo. Hamalakhak si Harold. Don't worry, hindi ako katulad ni Jeff o Joseph. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Hintayin na lang na dumating ang mabuting balita, Sir York. Nang umalis sina Harvey, Rachel at ang iba pa, ang ngiti ni Harold ay unti-unting napalitan ng isang sulyap. Kinabukasan, pagkatapos ng pagkikita ni Harvey at Harold, ang mga ari-arian ng Flutewell Business Alliance ay inilipat lahat sa ilalim ng Marshall Hall. Nagulat si Caden at ang iba pa, at pumunta upang tanggapin ang mga ari-arian. Inalis ni Eleanor ang mood at tumulong na ayusin din ang mga asset ni Harvey. Sa wakas, kinumpirma niya na ang lahat ng ari-arian ay nailipat ng walang kabiguan. Ang ulat ni Jeff ay ipinadala din kay Harvey. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Harvey matapos basahin ang testimonya. Anong problema, Mr. York? Biglang tanong ni Rachel. Malamig ang mukha ni Harvey. No wonder na ayaw ni Harold si Jeff sa kamay ko. Ang lalaking ito ay nagbebenta ng Longmen. Ibinenta niya ang lahat ng impormasyon sa mga kalahok ng Longmen Summit sa mga Indian. Pinamunuan ni Axel Garcia ang 18 eksperto mula sa India upang hamanin ang lahat ng mga kampyon sa probinsya ng paligsahan. Bukod sa akin, lahat ng iba ay natalo. Si Rachel na may malakas na puso ay hindi napigil ang mapasinghap sa mga sinabi ni Harvey. Ang Longmen Summit ay isang underworld event lamang, ngunit ang mga nangungunang talento ng Longmen, ang pamilya Bauer, at iba't ibang martial arts background ay kasangkot dito. Masasabing ang kampyon ng provincial qualification ay isa sa pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit bago pa man sila makasali sa aktwal na Longmen Summit, binugbog na sila ng mga eksperto mula sa India. Ito ay katumbas ng hindi paggalang sa 35 pinuno ng sangay ng Longmen. Laking gulat ni Rachel at ng iba pa dito. Hindi ka nagbibiro, di ba? Tanong niya, paano ako magbibiro tungkol dito? Huminga ng malalim si Harvey at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sa nakalipas na ilang araw, pinangunahan ni Axel, isa sa 3 Indian demon monks na kasing tanyag ni Cody, ang isang grupo ng mga eksperto sa Country Age. Dahil sa takot kay Harvey, nagpasya siyang hamunin muna ang mga provincial champion ng Longmen Summit.
Hindi lang iyon, ginagamit din nila ang mahalagang pag-aari ng mundo ng martial arts bilang taya. Kapag na-provoke ang mga champion, iniisip nila na personal na bagay lang ito, at madali nilang matatalo ang sinumang hangal na Indian. Hindi lamang nila tinanggap ang hamon, ngunit nagdala rin sila ng mga tao mula sa istasyon ng TV at notaryo upang saksihan ang laban. Sunod-sunod na tinalo ng mga Indian ang bawat kampyon. Wala sa mga kampyon ang namatay, ngunit ganap silang nawala ng lahat ng kapangyarihan upang lumaban, at ang mga hindi pinalad ay napilayan pa sa buong buhay nila. Kalaunan ay inihayag ni Axel ang insidente sa isang Indian TV station noong nakaraang araw. Kung nagawa niyang talunin ang huling kampyon, ang taong nang ahas na huwag igalang ang mga marangal na tao ng India, si Harvey York mismo, siya ang magiging taong sumira sa nakababatang henerasyon ng country age. Sa tulong ni Jeff, ang mga kahinaan ng mga kampyon ay na-highlight para sa kaginhawahan ng mga Indian. Sa madaling salita, ibinenta ni Jeff ang kanyang lungmen at ang kanyang sariling bansa para makuha ang suporta ng mga Indian. Ito ang dahilan kung bakit kailangang isama ni Harold si Jeff. Kung hindi, ang pamilya Bauer ay magkakaroon ng malaking problema, dahil si Jeff ay nagkakalat pa rin ng mga sikreto sa labas. Dapat kang mag-ingat, Sir York. Bukod sa pag-target sa mga lungmen, nandito rin sila para maghiganti sa iyo. Nakakatakot ang itsura ni Rachel. Baka ibinente ka na ng bastos na iyon. Huwag kang mag-alala, nanatiling kalmado si Harvey. Dahil hindi pa dumarating ang mga Indian, ibig sabihin hindi pa nila ako nahahanap. Si Jeff ay wala para sa akin, at wala siyang mabenta tungkol sa akin. Sa makatuwid, hindi tayo dapat maging pabaya. Bilasan mo at alamin mo ang nangyari sa labas. Tumango si Rachel bago tinawagan si George, at nagpadala siya ng malaking tumpok ng mga dokumento makalipas ang kalahating oras. Nakakatakot ang itsura ni Rachel habang binubuklat ang mga pahina. Mr. York, malamang alam ng mga Indian ang tungkol kay Jeff na ikinulong ng pamilya Bauer. Iyon ang dahilan kung bakit inilalabas nila ang bawat footage ng labanan sa mga social media at video platform. Inaaangkin pa nga nila na ang lahat ng martial arts ay nagmula sa India, at narito sila upang patunayan ito. Nalaman na ng lahat ang tungkol dito ngayon. Lahat ng nasa bansa H ay nagkakagulo. Ang ilan ay inaakusahan ng mga Indian na mabisyo, na itinatago ang kanilang pagkakakilanlan upang hamanin ang kampyon kaya hindi nila pinangalagaan ang kanilang pagbabantay. Ang ilan ay galit na galit sa mga kampyon para sa paghamon sa mga Indian bago nila malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Siyempre, may mga tao na tumatawag sa mundo ng martial arts ng H country na puno ng mga walang kwentang tao, na nagsasabi na ang lungmen ay puno ng isang grupo ng mga pekeng mandirigma. Tuldok. Ang Lungmen Summit ay naging isang kahihiyan sa bansa. At iyon lang dahil hindi nagawang talunin ng 35 tinaguriang provincial champion ang isang grupo ng mga Indian. Narinig ko na ang deputy master ng Lungmen, ang taong namamahala sa pang-araw-araw na gawain ng Lungmen, ay nagsasagawa ng isang emergency na pagpupulong upang makahanap ng isang paraan upang mapawi ang sitwasyon. Deputy Master, kumunot ang noo ni Harvey. Hindi kumilos si Master Lungmen nang mangyari ito. Nasa bingit na ba talaga ang hininga niya ngayon? Mayroon ba tayong anumang impormasyon sa pamilya Bauer? Wala, umiling si Rachel. Si Harold ang may kontrol sa pamilya ngayon. Sa paghusga sa kanyang pag-uugali, malamang nagagawin niya na manatili sa likod ng mga eksena. Bago kumpirmahin na ang pamilya Bauer ang mananaig, hindi siya kailanman gagawa ng anumang aksyon. I think he messaged you this so you will handle this instead. Sa kabilang banda, plano niyang ibaling ang lahat ng atensyon sa iyo sa sandaling makaharap mo ang sitwasyon at wala kang pagpipilian kundi labanan ang mga Indian. Maghihintay siya sa likod para sa tamang sandali para umatake. Napakasama ng lalaking iyon, Sir York. Ngumiti siya. Kung mas maraming trick ang ginagawa niya, mas malinaw na nagpapanggap lang siyang malakas kahapon. Mabuti, sapat na tungkol sa kanya. Iniba ni Harvey ang usapan. Paano ang plano ng Lungmen na harapin ito? Napabuntong hininga si Rachel. Ang co-master ay si Bryce Kennedy.
Siya ang senior teacher ko. Mayroon siyang isang konserbatibo at makaluma na saloobin sa lahat ng bagay. Sa paghusga mula sa pagkakaunawa ko at ng Elders Guild, maaari nilang piliin na magpanggap na parang hindi nangyari ang buong insidente. Karamihan nilang pinag-uusapan ang media, at wala nang ibang ginagawa. Ngunit kung iyon ang kaso, ang lungmen ay ganap na matatapos. Tuldok, ang lungmen at martial arts ng bansa ay magiging pinakamalaking biro sa buong mundo. Umupo ng tuwid si Harvey. Hindi magiging mahirap na harapin ito. Kailangan nating gumawa ng inisyatiba, at talunin si Axel at ang bawat Indian na dinadala niya dito. Kailangan din nating gawin ito sa mata ng publiko. Hindi lamang natin maipapakita ang kapangyarihan ng martial arts ng H-country, maaari rin nating bawiin ang lungmen at ang reputasyon ng tournament. Ito ang pinakamahusay na paraan upang makaalis sa sitwasyong ito. Kung gagawin natin ito sa ibang paraan, tiyak na pagtatawanan tayo ng buong mundo. Anuman ang sabihin ng mga Indian ay malamang na ituturing din bilang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ay nangangahulugan ng lahat sa panahon ngayon. Kung hindi ka sapat na malakas, kahit na sumigaw ka sa harap ng lahat ng tao ay hindi gagana. Mapait na tumawa si Rachel. Siyempre alam ko iyon, Mr. York. Ngunit naisip mo ba ito? Ikaw na lang ang natitira. Paano mo sila lalabanan? Papagodin ka nila bago ka pa makagawa ng kahit ano. Kahit na makakuha ang lungmen ng isa pang 36 na batang talento upang lumaban. Paano kung matalo ulit silang lahat? Sino ang mamumuno? Ang mga Indian ay ganap na handa para dito. Sinasabi nila yan sa media kasi confident sila. Maaaring mapili sila batay sa mga kahinaan din ng mga miyembro ng lungmen. Kung hindi yun ang kaso, hindi sila mangangahas na hamunin ang kampyon ng probinsya pagkatapos malaman na lumahok ka sa Lungmen Summit. Kung matatalo muli ang mga Indian, sila ang magiging pinakamalaking biro sa buong mundo. Ang mga kaalyado na natipon nila sa nakapalibot sa lugar ay dadagsa patungo sa bansa H kung matatalo sila. Ito ay tiyak na isang malaking sugal para sa kanila. Hindi lamang nila sinusubukang makuha muli ang kanilang pagmamataas, ngunit sila rin ay nagbabalak na mawala ang bansa H sa katayuan at reputasyon nito sa buong dulong silangan. Kalmadong pinag-isipan ni Rachel ang buong sitwasyon. Kaya nga, dapat may trump card sila para dito. Kung mayroon silang sapat na oras upang maghanda ay malamang na hindi mo rin sila mapipigilan, Sir York. Pagkatapos mag-isip sandali, tahimik na nagtanong si Harvey, sa tingin mo bakit nila ginawa ito? Kahit noong tinapakan ko si Frankie at pinatay si Cody. Kahit napupuot at hinahamak nila ako, dapat ay magpadala sila ng mga tao upang tugisin ako. Bakit gumawa ng malaking kaguluhan dito? Alam ko kung bakit. Sa wakas ay nagsalita si Eleanor, at tumabi sa kanila. Hindi nyo alam dahil hindi kayo taga rito, ngunit ang mga Indian ay gumagawa ng mga plano dito sa loob ng maraming taon. Si Cody, isa sa 3 Demons Monks, ay handang maging mandirigman ng Golden Palace. Ito ay sapat na upang ipakita ang kanilang determinasyon. Walang ipinapahayag kapag ang mga Indian ay patuloy na nagdurusa sa iyong mga kamay. Gayunpaman, nakakahiyang bagay para sa isang Demons Monk na mamatay sa kamay ng isang tagalabas. Kung tutuusin, ang 3 Demons Monk ay itinuturing na pagmamalaki ng kanilang bansa. Hindi lamang sila nagsisikap na makaganti, ngunit pinaplano din nilang hugasan ang kanilang kahihiyan sa pamamagitan ng paggawa nito. Ang kanilang layunin ay sirain ang iyong reputasyon, at maalala bilang makasalanan ng bansa sa buong kasaysayan. Gusto nilang mamatay din ng mga lungmen kasama mo. Malayo ang iniisip nila, mula sa ibang pananaw, ito ay maituturing na isang maliit na digmaan. Ngunit may isa pa akong hula, sabi ni Eleanor pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Maraming paghahanda ang ginawa ng mga Indian pero hindi pa rin sila sigurado kung matatalo kanila. Kung tutuusin, walang ganap sa mundong ito. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon silang huling panlilinlang sa kanilang mga manggas. Kung matatalo sila, hanggat kaya nilang sirain ang reputasyon ng lungmen, magiging agwat pa rin ito sa pagitan mo at ng organisasyon.
Kapag nangyari iyon, magiging mas madali para sa kanila na lumapit sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3655. Napatango na lamang si Harvey matapos marinig ang paliwanag ni Eleanor. Gaya ng inaasahan sa tagapayo ng militar ni Jeff, hindi lamang ang pagsusuri ay napakamakatwiran, ngunit ang proseso ng pag-iisip ay lubos din. Humigop ng tsaa si Harvey, saka ngumiti. So ibig sabihin, ang tinatawag na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay talagang dahilan para salakayin ako. Plano nilang hampasin ang dalawang ibon ng isang bato, tama ba? Nagkatinginan sina Rachel at Eleanor bago tumango. Tama iyan. Hindi ko man lang planong puntahan sila, pero dumating na sila para sa akin. Isang nakakatawang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Harvey. Kung gusto nilang lumaban, iyon ang makukuha nila. Rachel, magpadala ka kay Axel ng salita. Sabihin sa kanya na hahamunin ko ang bawat nangungunang talento ng India sa tuktok ng flutewell makalipas ang 7 araw. Papuntahin sila kung hindi sila natatakot sa kamatayan. Papatayin ko silang lahat kung kailangan ko. Tulad ng pagdedeklara ni Harvey ng labanan, laban sa mga Indian. Sa Lungmen Headquarters, sa isang manor na matatagpuan sa paanan ng Holy Mountain. Doon nagtitipon ang lahat ng mga nakatataas. Hindi natin matatanggap ang hamon, anuman ang halaga. Ang mga Indian ay darating na handa. Tiyak na mayroon silang isang bagay sa kanilang manggas. Ang mga posibilidad ay laban sa atin. Inimbestigahan ko ang nakaraang sitwasyon, at ang mga kampyon na nakipaglaban sa mga Indian ay natalo lahat sa 3 galaw. Ang tanging tao na hindi pa lumalaban ay ang bagong hinirang na pinuno ng Lungmen Law Enforcement, si Harvey York. Tinanong ko ang kasalukuyang tournament examiner, si Fisher Bennett, tungkol sa sitwasyon, at kahit siya ay hindi maglakas loob na sabihin na si Harvey ay hindi matatalo. Bukod dito, kahit nagawin niya, hindi niya mapipigilan ang lahat ng nangungunang talento ng India sa kanyang sarili. Ang mga tao ng India ay lalaban ng buong lakas para sa laban na ito. Sa sandaling ito, isang maputi ang buhok na matanda ang nagsasalita ng kanyang nasa isip sa harap ng isang bilog na conference table. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, ngunit ito ay isang napakahirap na sitwasyon. Kung hindi tayo lalaban, tayo ay papunahin ng publiko, na sinasabi na wala tayong sapat na pakialam upang lumaban at sa tingin natin ang mga Indian ay hindi naglalaro ng patas. Kung tatanggapin natin ang hamon, mabuti kung manalo tayo, paano kung matalo tayo? Hindi lamang ang reputasyon ni Lungmen ang maaapektuhan, kundi ang buong bansa ay hahamakin. Ang mga Lungmen ay bugbugin sa kalsada, tulad ng isang daga. Hindi natin mapapanatili ang ating katayuan bilang isa sa 4 na haligi ng bansa kung mangyayari iyon. Kaya iminumungkahi kong huwag tanggapin ang hamon. At hindi lamang iyon, hindi rin natin papansinin ang lahat ng mga provokasyon ng mga Indian. Hihilingin natin sa mga tao mula sa gobyerno na harangan ang lahat ng mga balita at video na kumakalat sa internet. Pagkatapos, paalisan natin ang mga Indian para sa ilegal na imigrasyon. Dahil wala si Master, kailangan kong kumilos bilang kinatawan ng Master. Naturally, ang taong nagsabi ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Bryce Kennedy. Siya ay isang makaranasang tao kahit nasa loob mismo ng mga Lungmen, at medyo malakas ang katayuan niya, pati na rin ang malikot na dila. Ang mga matatandang kalahok sa pulong ay sabay-sabay na tumango pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Sa puntong ito, sinusubukan lang nilang malampasan ang mahirap na sitwasyong ito. Wala silang maipapakitang mukha kung talagang sinira nila ang reputasyon ng Lungmen. Hindi ako sasang-ayon, Deputy Master. Isang matandang lalaki ang nakatayo na may malungkot na tingin. Wala tayong pinagkaiba sa mga duwag kung gagawin natin ito. We will become country's biggest joke if we really do this. Paano natin makokontrol ang underworld pagkatapos nito? Huwag kalimutan, pinoprotektahan natin ang bansa sa mga front line mula pa noong sinaunang panahon. Kung aatres tayo ngayon,
Paano natin titingnan ang ating mga ninuno ng walang kahihiyan? Ikaw lang ang Deputy Branch Leader, Fisher. Nakakuha ka lang ng permiso na pumunta dito dahil ikaw na lang ang may nag-iisang provincial champion na natitira sa iyo. Anong karapatan mong tanungin ang Deputy Master? Galit na hinampas ng isang matanda ang mesa. Sinabi mo na dapat tayong lumaban, ngunit ano ang gagawin mo kapag natalo tayo? Sino ang mamumuno? Ikaw, may halaga ka ba? Malamig na tinitigan ni Fisher ang matanda na may napakalaking awtoridad. Kung matatalo tayo, baka masira ang ating reputasyon sa bintana. Ang Longmen Summit din ang magiging pinakamalaking buhay na biro. Ngunit at least hindi natin ipinagkanulo ang ating mga puso ng ganoon. At least ipinakita natin sa mundo na may lakas tayo ng loob na lumaban. Kahit na matalo tayo, ang kailangan lang nating gawin ay magsanay ng mas mabuti at manalo sa susunod. Kung pipiliin nating sumuko bago pa man tayo lumaban, hindi lamang ang mga Indian ay magiging mayabang, kundi pati na rin ang mga tao ng bansa H ay hindi rin maitaas ang kanilang mga ulo sa hinaharap. Nagbago na ang panahon, mga kasama. Hindi na ito ang Whip Dynasty. Ang bansa H ay bumangon sa gitna ng mga mundo. Tayo ay isang makapangyarihang bansa na may kasaysayan na umaabot sa libu-libong taon. Mayroon tayong malalawak na lupain at masaganang mapagkukunan, at mayroon tayong mga mahuhusay na tao sa buong bansa. Paano natin pipiliin na huwag lumaban? Talaga bang aaminin natin na mas magaling ang mga Indian? Huwag kalimutan, ang layunin ng Longmen Summit ay pumili ng angkop na kahalili bilang pinuno ng Longmen. Kung ang kahalili ay walang lakas ng loob na lumaban. Kung gayon, ano ang silbi ng Longmen? Dapat maghiwa-hiwalay na lang tayo ngayon. Huminga ng malalim si Fisher at diretsyong tumingin kay Bryce. Iminumungkahi ko na hayaan natin si Harvey na lumaban kahit anong mangyari. Kung natatakot ka na hindi siya sapat para harapin ang sitwasyong ito, makukuha natin ang tatlong pinakamahusay na talento mula sa outer at inner hall na lumahok lamang sa totoong Longmen Summit para tumulong. Kasama si Harvey at ang iba pa, tiyak na may pagkakataon tayo. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay, Fisher? Inis na hinampas ni Bryce ang mesa na may death glare. Magsalita ka na parang alam mo ang lahat. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa mga Indian? Sa tingin mo ba hindi ako galit dito? May sasabihin ako sa'yo. Paulit-ulit kong pinanood ang laban na iyon. Napanood ko lahat, frame by frame. Kilala ko ang mga nangungunang Indian na talento tulad ng palad ko. Ang pinakamahusay na talento na mayroon tayo ay hindi kapantay para sa kanila. Bukod dito, hinamon nila ang mga kalahok ng Longmen Summit ngayong season. Hindi tayo maaaring magpadala ng sinuman laban sa kanila. Sa tingin mo mayroon tayong pagkakataon na kasama lamang si Harvey at ang nangungunang tatlong nakatagong talento sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Huwag kang walang muwang. Dapat mong maunawaan ito, Deputy Branch Leader Bennett. Ang pag-iwas sa away sa pagkakataong ito ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo lalaban sa ibang pagkakataon. Tatahimik lang tayo sa ngayon. Sa susunod, kapag ang ating nangungunang talento ay mukhang sapat na upang durugan ang mga Indian, muli natin silang hamanin. Dapat mong malaman na ang lakas ay hindi nangangahulugan ng lahat sa panahon ngayon. Kailangan nating mag-isip ng maaga. Ang pagsusumikap ay laging nagbubunga. Palaging may oras para sa paghihiganti. Kung ang mga hari noong sinaunang panahon ay nagsasalita lamang ng tungkol sa dugo at katapangan, hindi sana tayo magkakaroon ng sapat na mga pinuno upang magtagal ng ganito. Kung hindi nila matiis ang anumang kahihiyan, paano sila babangon sa hinaharap? Sa lohikal na pagsasalita, dapat tayong manatiling maingat at tanggihan ang mga hamon. So paano kung magtiis tayo ng kaunting kahihiyan? Tiyak na idinagdag ng isang matanda. Hihingi lang tayo ng paumanhin kapag lumipas na ang sitwasyon. Kung matatalo tayo sa laban na ito, hindi natin mapapabuti ang sitwasyon kahit na sa ating buhay. Huminga ng malalim si Fisher. Deputy Master, sa tingin ko para sa ating mga martial artist, ang pag-unlad ay palaging mas mahalaga kaysa sa huling resulta.
Hindi lang tayo mapapahiya sa pag-iwas sa away, mawawalan din ng backbone ng mga nakababatang henerasyon. May mga kahihinatnan. Nagkatinginan ng ilang matatanda matapos marinig ang mga salita ni Fisher. Tama si Deputy Branch Leader Bennett, Deputy Master. Siguro hayaan natin ang mga nakababata na lumaban, at magiging matapang silang labanan ang kahihiyan kung matatalo sila. Ang mga tao sa panig ni Bryce ay lubos na nagalit sa mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, isasakripisyo lang natin ang reputasyon ng mga longmen para sa ilang kabataan. Kayo lang ang makakaisip ng ganitong katangahan. Sa palagay mo ba ay hindi hihiyain ng mga taong umiiwas sa pakikipaglaban si longmen? Galit na sigaw ng matanda. Di nagtagal, nahati ang mga matatanda sa hindi pagkakasundo ni na Bryce at Fisher, na iniisip na tama sila sa kanilang sariling paraan. Humingi na lang ng instructions kay Master kung hindi tayo makapag-decide. I'm sure gusto din niyang lumaban. Mariing bulalas ni Fisher. Mabuti, tama na. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Bryce matapos marinig ang pamagat. Kung kasali ang Panginoon ng longmen, malaki ang posibilidad na hindi na niya mahahawakan ang anumang kapangyarihan sa longmen sa hinaharap, lalo pa ang kahihiyan. Galit niyang hinampas ang mesa, at pagkatapos ay sinulyapan ang isang matanda na nanatiling kalmado sa buong panahon. Kuya Steele, ang nangungunang tatlong talento na napili namin ay itinuro mo lahat. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng pagkakataon ng tatlong ito? Kung gagawin mo, gaano sa tingin mo ang posibilidad na manalo sila? Mahirap sabihin, sagot ni Elder Steele. Ang nangungunang tatlong talento ay pinili mula sa mga nakababatang henerasyon ng Outer at Inner Hall. Lahat sila ay mga mahuhusay na estudyante na nag-aral ng Advanced Martial Arts ng longmen. Pero may problema, halos wala silang karanasan. Hindi pa sila nakakalaban ng sapat na tao. Kailangan nila ng panahon para lumago, at hindi sila makakabuti sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng husto. Pagkatapos ay tumingin muli si Elder Steele kay Fisher. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang iyong kampyon, Deputy Branch Leader Bennett. Pero yung ibang tatlong top talents ay masyadong mahina. Wala sila kumpara sa kasalukuyang nangungunang talento ng India. Hindi naman sa ayaw kung lumaban. Hindi natin pwedeng gawin. Bumantong hininga si Elder Steele, malungkot ang mukha. Naturally, mahirap para sa kanya na aminin na ang pinakamahusay na talento ni longmen ay mas mababa. Bago pa makapagsalita si Fisher, sumimangot sandali si Bryce, at pinanangkitan siya ng mata. Sabihin mo sa akin, ano ang posibilidad na manalo ang iyong kampyon laban sa mga Indian? Hindi ko alam, ngunit nagagawa niyang masindak ang bawat isa sa kanyang mga kalaban sa isang galaw. Kung ikukumpara sa iba pang mga kalahok, ang kanyang lakas ay talagang pambihira. Kahit na hindi niya kayang sirain ang mga Indian, hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin ang ilan sa kanila. Harvey York. Harvey York. Paulit-ulit na binubulong ni Elder Steele ang pangalan sa kanyang sarili bago sinampal ang kanyang ulo bilang pagkilala. Naalala ko na ngayon, siya ang nanalo laban kay Bowen sa taya. Tama iyan, siya iyon. Bulalas ni Fisher. Gumaan ang pakiramdam ng mga matatanda matapos marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapahirap sa isang tulad ni Bowen ay sapat na patunay na si Harvey ay sanay at puno ng karanasan. Kung hindi yun ang kaso, hindi sana hahantong sa ganito si Bowen. Bigyan mo muna ako ng mga dokumento ni Harvey. Huminga ng malalim si Bryce at tinapik ang mesa. May nagdala ng isang stack ng mga papel na nagdedetalye ng impormasyon ni Harvey na hindi ganap na isinapubliko. Dahil itinago ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan ng magparehistro, hindi binanggit sa dokumento na siya ang bagong hinirang na pinuno ng longmen law enforcement. Gayunpaman, malinaw na siya ay isang mahusay na kalahok. Hindi masama, hindi naman masama. Ilang beses na sinulyapan ni Bryce ang dokumento. Balita ko na may mga top talents na nanalo sa provincial qualifiers. Hindi ko akalain na siya iyon. Sa paghusga mula sa impormasyon, sa palagay ko ay dapat niyang labanan ang maraming mga round, maaaring lumaban sa 5 tao ng sabay-sabay.
Kahit na makalaban niya ang 10 ng sabay-sabay, siya ang mananalo. Dapat mong malaman na ang nangungunang talento mula sa India ay isang bihirang henyo sa martial arts. Danny Burton, Ryland Berlow, Zoe Garcia, ang mga taong ito ay nasa edad 20, ngunit lahat sila ay pinalaki ng mga ekspertong Indian, at bawat isa sa kanila ay itinuturing na walang talo sa India. Hindi maisip ng mga taong tulad ni Harvey kung ano ang mga taong ito. Umiling si Bryce, hindi tayo talented, at hindi rin sapat ang ating karanasan. Paano tayo lalaban? Bam! Bago pa matapos magsalita si Bryce, bago pa makapag-isip ang mga nakatataas ay biglang bumukas ang pinto. Sumugod ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang hinihingal. Masama ito, Deputy Master. Bam! Inis na hinampas ni Bryce ang mesa. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang pagkakalmado ay isang birtod. Kalmahin mo ang sarili bago magsalita. Lumabas ka at kumatok ng maayos sa pinto bago ka pumasok. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may maliwanag na pulang mukha, at saglit siyang nag-alinlangan at lumabas para kumatok sa pinto bago pumasok ulit. Magsalita ka. Ano ang problema? Hayag na hinahamon ng provincial champion na si Harvey York ang mga Indian. Bulalas ng isang medyo may edad na lalaki. Sinabi niya na hahamonin niya ang nangungunang talento ng India ng mag-isa sa tuktok ng flutewell pagkatapos ng isang linggo. Klang! Ibinagsak ni Bryce ang tasa ng tsaa sa lupa, mukhang nalilito. Hindi lang si Bryce, nagulat din ang mga matatanda. Napakamayabang niya. Nawala na ba siya sa isip niya? Baliw siya. Bago pa makapagdesisyon ang mga matataas na tao, hinamon na ng binatang ito ang lahat ng nangungunang talento ng India. Tanga ba siya? O talagang may lakas siya para gawin ang ganoong bagay? Kabaliwan ito. Ano ang sinusubukang gawin ng binata? Ang mga mata ni Bryce ay tumala sa isang death glare, at galit na galit siya, to the point na sumakit ang dibdib niya. Naningkit ang mga mata ni Fisher sa gulat ng ilang segundo bago niya sinabing, nakapagpas siya na si Harvey. Gusto niyang labanan silang lahat. Ano ang sinabi mo? Inis na hinampas ni Bryce ang mesa. Nagbibiro ka ba? Ito ay digmaan. Ano sa tingin niya ito? Dumb role-playing session. Sino siya sa tingin niya? Kaya ba niyang tiisin ang kahihinatnan ng sitwasyong ito? Tandang padamdam. Yung bastard na iyon. Damn it. Si Bryce ay nanginginig sa galit. At buti na lang wala si Harvey sa harap niya ngayon. Kung hindi, sasampulin niya ang binata hanggang sa mamatay dahil sa pagbuka ng kanyang bibig sa nilalaman ng kanyang puso. Deputy Master, hindi na natin maibabalik ang mga salitang iyon. Tumayo si Fisher na may determinadong tingin. Ang mga kampyon sa probinsya ay walang takot na labanan ang mga Indian. Kung tatanggihan ng ating mga nakatataas ang hamon na ito, tatawagin tayong mga duwag. Kuya Steele, iminumungkahi ko na magsama tayo ng isang pangkat ng 3 nangungunang talento at si Harvey. Lalaban tayo sa mga Indian. Protektahan natin ang pangalan ng ating bansa. Ipagkalat ang salita, lalaban tayo, kahit anong halaga. Nang makita ang nagniningas na espiritu ni Fisher, nag-alinlangan sandali si Elder Steele. Pagkatapos, hinampas niya ang mesa. Fuck this! Hindi na natin maiiwasang makipag-away kapag matapang na ang mga kabataan. Lalaban tayo hanggang sa mapait na wakas. Si Bryce ay patuloy na nagbabago ng kanyang ekspresyon matapos makipagtitigan sa mga matatandang gustong tumanggi sa hamon, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sa puntong ito, wala silang pagpipilian kundi ang sumulong. Kung hindi, masyadong nakakahiya para kay Longman na bawiin ang mga salitang iyon. Sa punong tanggapan ng Longman Warband, isang payat na binata ang patuloy na naglalakad patungo sa gate, bitbit ang kanyang maliit na backpack. Saan ka pupunta, Junior? Hindi ba sinabi ni Master na huwag kang lalabas? Ang mga disipulo mula sa Longman Warband ay tumingin sa binata ng may pagtataka. Di ba siya natatakot na madaye sa pagiging manugang kapag nakaalis na siya rito? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ng binata. Tumawag si Elder Steele. Sinabi niya sa akin na pumunta sa Flutewell.
Makikipaglaban tayo sa mga Indian makalipas ang 1 linggo. Natigilan ang mga estudyante. Tapos, kumuli ng pride ang mukha nila. Talunin mo ang mga Indian, Junior. Huwag mo silang turuan ng ganoong masamang bagay. Makinig ka sa akin, lahat tayo ay sibilisadong tao. Bugbugin mo lang sila hanggang sa masira ang mukha nila. Ito ang malambot kong baluti. Isinusuot ko ito sa lahat ng oras. Panatilihin ito sa iyo. Kabanata 3660. Sa isang lambak ng bundok na nababalot ng ambon sa buong taon, matatagpuan ang 3 inner hall ng longmen. Isang batang babae na nakasuot ng puting damit, na mukhang inosenteng duwende, ang dahan-daang naglakad palabas ng lambak. Bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga puno at bato. Kahit na nakatayo siya sa gilid ng bundok, tila siya ay nasa patag na lupa. Ang hangin sa lambak ng bundok ay mabangis, ngunit pinabilis lamang nito ang kanyang paggalaw at hindi siya naabala. Habang inaabot niya ang asul na lotus sa gilid ng bundok, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na backpack. Isang malambing na boses ang narinig niya nang kunin niya ang telepono. Mayroon kaming balita mula sa Longmen Headquarters. Kailangan nila ang iyong tulong para mabawi ang reputasyon ni Longmen. Mabuti pa pumunta ka. Tandaan, huwag magmadali sa iyong mga kalaban. Ang mga Indian ang ating mga kaaway sa oras na ito, hindi ang iyong mga kapatid. Isang boses ng pagsang-ayon ang pinakawala ng dalaga bago sumimangot. Nakatayo siya sa isang sanga ng puno sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa, at dumulas sa isang sinaunang gusali sa ibabaw ng bangin. Ang paggalaw ay tinatawag na water walk, at hindi kalabisan kung sabihin na ito ay ginawang perpekto ng batang babaeng ito. Pasuray-suray siyang pumasok sa kanyang silid bago bumalik na nakasuot na ng tradisyonal na damit. Dahan-dahan siyang lumabas ng gate, dala ang kanyang backpack, at bumaba sa daanan ng bundok na parang gumagala na tanod gubat. Sa isang isla sa silangan ng Country H. Isang batang lalaki na may ganap na maitim na pang-itaas na katawan ang naghagas ng suntok habang nakatayo sa dagat. Ang mga alon ay humahampas sa kanya habang siya ay naghahagas ng suntok. Naghiwa-hiwalay ang mga alon bago nagtipon sa likuran niya. Kahit na pagkatapos nito, ang batang maitim ay tumayo na parang bato. Ang mga may karanasang tao ay labis na hahanga sa gayong tanawin. Hindi matutularan ng iba ang iron step ng batang iyon. Kahit sa martial arts, ang bilis ay ang mahabang daan patungo sa tagumpay. Ang iron step ay isang napakahalagang fundamental na dapat magkaroon. Noon lamang maaaring maging mas malakas ang isa sa martial arts. Nang ihagis ng bata ang kanyang ikadaang suntok, isang armadong helicopter ang lumitaw mula sa malayo. Bumukas ang pinto ng passenger seat, at 2 matandang lalaki na may malungkot na mga mata ang nakamasid sa paghahagas ng mga kamao ng bata. Mayroon kaming balita mula sa Longmen Headquarters, boy. Kailangan ka ngayon ng Longmen. Ginawa ka ng 5 outer hall na isang nangungunang talento. Oras na para lumabas kapag katapos ng mahabang pagtatago. Tandaan, sirain ang mga Indian ng walang awa. Sabihin mo sa mga matandang tanga mula sa Longmen Headquarters na hindi tayo push over pagdating sa martial arts. Ang mga tao ng 3 inner hall ay walang pagkakataon laban sa atin. Isang matingkad na ngiti ang ipinakita ng maitim na bata nang marinig ang mga salitang iyon. Napatapak siya sa lupa bago umayos, ginawang alabok ang bato sa ilalim niya. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong alam ng lahat ang mga pangalan ng 5 outer halls.